Samantala, patuloy pa ring pinipiga ni Esber ang hangin kaya inatake niya sila ng isang napakalakas na hampas, na nagdulot ng pagsabog sa pasilidad ng pananaliksik ni Vegapunk. Nakagugulat na nagawa ni Luffy na buksan ang poses ni Lucci at Kaku sa tamang oras kaya agad na ginamit ni Luffy ang Gear 4. Nagdesisyon si Luffy at Lucci na magtulungan upang labanan si Esber, habang sina Zoro at Kaku ay nagtulungan upang labanan si S-Hawk. Agad silang umatake ng sabay, kaya tinamaan si S-Hawk sa panig ni Lucci at Luffy. Agad silang umatake kay Esber gamit ang kanilang pinakamalakas na mga atake, kaya parehong itinapon sina Esber at S-Hawk sa dingding. Sa mga sandaling ito, sa isa pang isla sa New World, sa loob ng isang bar sa Elbaf, may isang higanteng bata na nais sumama kay Shanks sa isang pakikipagsapalaran, ngunit tumanggi si Shanks. Patuloy na nakiusap ang bata kay Shanks na isama siya dahil naniniwala siyang magiging makapangyarihang pirata siya. Gayunpaman, tinukso lang siya ni Shanks at tumanggi. Biglang nakatanggap ng abiso si Shanks na may kaaway na umatake sa kanila, na nagpasigla sa crew ni Shanks. Lumabas na ang kanilang kaaway ay si Kid, ngunit nainis si Shanks dahil paalis na sila. Kaya nagdesisyon si Shanks na mabilis na tapusin ito. Napansin ni Ben Beckman na nais ni Kid na maghiganti kay Shanks dahil naputol ni Shanks ang isa sa mga braso ni Kid. Ang pagkahandang makipaglaban ni Shanks ay nagpasigla sa higanteng bata. Sa mga sandaling ito, nakilala ni Shanks sina Dory at Brogy na nais ding lumaban kasama ni Shanks, na nagbigay kasiyahan sa lahat. Kaya, ang mga pangunahing miyembro ng Red Hair Pirates ay pumunta upang hanapin si Kid. Binigyan ni Shanks si Kid ng dalawang pagpipilian, lumaban o iwan ang Poneglyph at tumakas. Sa mga sandaling ito, nakikipaglaban si Kid sa mga miyembro ng Red Hair Pirates, na nagbigay sa kanya ng labis na kasiyahan dahil lahat sila ay kilalang mga pirata. Samantala, dumating na si Shanks sa baybayin, na nagpasaya sa kanyang crew. Sa mga oras na iyon, binalaan ni Killer si Kid na noong nakaraan, hindi nila nakaharap ang pinuno ng Red Hair Pirates at natalo sila, pati na rin si Kid na nawalan ng braso. Kaya sa pagkakataong ito, kung matalo sila, mawawala ang kanilang mga buhay. Ngunit labis pa ring nasa sabik si Kid at nagpa siya pa ring lumaban kay Shanks. Ngayon, inatake ni Luffy at Lucci si Esber ng magkasama gamit ang napakalakas na hampas, na nagtapon kay Esber sa dingding, ngunit hindi pa rin natalo si Esber kaya agad siyang nagpaputok ng mga laser sa kanila. Samantala, sina Zoro at Kaku ay patuloy na nakikipaglaban kay S-Hawk. Patuloy na iniiwasan ni Luffy at Lucci ang mga laser ni Esber at patuloy silang umaatake ng sabay. Samantala, iniwasan din ni Zoro at Kaku ang mga atake ni S-Hawk, kaya agad na sumalakay si Kaku pabalik. Mabilis ding umatake si Zoro kay S-Hawk, na naging dahilan ng pagbagsak nito sa lupa. Sa mga sandaling ito, sabay na sinuntok ni Luffy at Lucci si Esber ng malakas, na nagtapon sa kanya palayo. Nakita ni Shaka na pagod na ang lahat at inisip nilang hindi na muling makakatayo ang dalawang Seraphim. Agad na sinabi ni Shaka sa kanila na ang mga Seraphim ang pinakamalakas na anyo ng mga tao kaya't hindi sila dapat maliitin. Biglang bumangon sina S-Baron at S-Hawk, na ikinagulat ng grupo ni Luffy dahil hindi nila maintindihan kung paano nakakabangon pa rin ang mga Seraphim. Naalala ni Zoro ang laban niya kay King sa Wano, na may apoy din sa kanyang likod na katulad ng mga Seraphim. Ipinaliwanag ni Shaka na ang pangalan niya ay Albert, isang miyembro ng tribong Lunarian. Dati, si Albert ay isang paksa ng eksperimento sa Punk Hazard, ngunit sinagip siya ni Kaido. Napag-alaman ni Kaido na si Albert ay isang miyembro ng tribong Lunarian, at si Albert ay may tibay na higit pa sa karaniwang tao. Matapos iligtas ni Kaido si Albert mula sa laboratorio, binago niya ang pangalan nito sa Kain. Sinabi ni Shaka na lahat ng Seraphim ay nilikha mula sa dugo ng tribong Lunarian, kaya't binalaan ni Zoro ang grupo ni Luffy na maging maingat sa apoy sa likod ng mga Seraphim. Ang kanilang mga atake ay magiging epektibo lamang kapag napapatay ang apoy. Habang nag-aapoy pa ito, sila ay hindi matatalo. Naalala ni Zoro ang laban niya kay Kain, na naging mahirap para sa kanya, ngunit agad na sinisi ng grupo ni Luffy si Zoro dahil hindi niya ito sinabi agad sa kanila. Biglang umalis si Shaka dahil nahulaan niya ang lokasyon ni Vegapunk, ngunit agad na inatake ni S-Hawk si Shaka, kaya mabilis na sinalo ni Zoro ang atake upang tulungan siya.
Sinabi ni Shaka na sila na ang bahala dito. Sa panig ni Nami, patuloy pa rin silang hinahabol ni S-Shark. Biglang napansin ni Brook na nawala si S-Shark, ngunit bigla itong muling lumitaw sa harap nila at sinuntok si Edison, na nagtapon sa kanya sa dingding, na ikinabahala ni Nami at Brook. Habang naghahanda si S-Shark na atakehin sila, agad na humarap si Brook upang harangin siya, ngunit natalo si Brook kay S-Shark, na ikinabahala ni Nami. Nakita ni Nami na kamukha ni S-Shark si Jimbei at parang bata ito, kaya hindi niya magawang atakehin siya. Agad na sinabi ni Zeus kay Nami na kalmayan ang sarili dahil hindi siya si Jimbei. Sinabi ni Zeus, "Ako ang kakampi mo, lalaban tayo ng magkasama." Dahil doon, kumalma si Nami at agad na tumakbo upang atakehin si S-Shark. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi siya isang bata, dahil isa lang siyang makina ng pagpatay. Pagkatapos, itinapon ni Nami si Zeus kay S-Shark, na naging dahilan ng pagkakakuryente ni S-Shark. Biglang nakita ni Brook na bumagsak si S-Shark sa lupa, kaya agad niyang ikinabot muli ang kanyang ulo upang tulungan si Nami. Ngunit bigla muling lumitaw si S-Shark sa harap ni Nami, na ikinagulat ni Zeus dahil walang epekto ang kanyang atake. Kaya, nahuli si Nami ni S-Shark, sa kabutihang palad. Dumating si Sanji sa tamang oras at agad na sinipa si S-Shark ng napakalakas, na nagtapon sa kanya palayo. Mabuti na lang at hindi nasaktan si Nami, ngunit muling bumangon si S-Shark matapos ang atake, na ikinatuwa ni Sanji. Sa panig ni Lilith, ang grupo niya ay nakikipaglaban kay S-Snake, kaya ginamit ni Lilith ang bubble gun upang atakehin siya. Gayunpaman, madaling hinaranggan ni S-Snake ang bula, ngunit bigla itong bumagsak. Lumabas na ang bubble gun ni Lilith ay naglalaman ng enerhiya ng dagat, kaya nagagawa nitong kontrahin ang mga gumagamit ng Devil Fruits. Akala ni Usopp at Franky na nanalo na sila, kaya agad nilang tinangka na atali si S-Snake. Biglang umatake si S-Snake kay Franky, napagtanto ni Lilith na bahagya lang nataman ng bubble ang braso ni S-Snake, kaya hindi ito masyadong epektibo. Samantalang galit na galit si S-Snake at agad na nagpaputok ng laser sa kanila. Biglang lumitaw si Franky sa likod ni S-Snake at ginamit ang isang bula upang ipako si S-Snake sa lupa, na naging dahilan ng panghihina ni S-Snake at hindi na siya makagalaw. Biglang umiyak si S-Snake at sinabi, "Narinig ko ang lahat." Kaya agad na inalis ni Franky ang bula, ngunit hindi inaasahan, agad siyang naging bato ni S-Snake, na naging dahilan ng pag-aalala ni Usopp. Patuloy na pinaputokan ni Lilith ng mga bula si S-Snake, ngunit naiwasan niya ang mga ito at agad niyang ginamit ang kanyang kaakit-akit na anyo, na siyang nagpabighani kay Lilith at Usopp, kaya't pareho silang naging bato ni S-Snake. Dahil dito, natalo ni S-Snake ang grupo ni Lilith. Sa mga sandaling ito, hinahanap ni Shaka si Vegapunk sa silong ng gusali. Bigla niyang nakita na maraming Cypher Pole agents ang nakakulong doon, na ikinagulat niya. Nakita rin niya si Vegapunk, kaya't agad niyang tinanong kung sino ang dumakip sa kanya. Nakita ni Vegapunk si Shaka at nakahinga ng maluwag. Ngunit habang papalapit si Shaka para palayain si Vegapunk, bigla siyang binaril, na naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Dahil dito, nawalan din ng pag-asa ang mga Cypher Pole agents. Biglang bumaba ang bumaril kay Shaka, na ikinagulat ni Vegapunk. Samantala, ang mga barkong pandigma ng mga Marines ay patungo pa rin sa Egghead. Nagtanong si Kizaru kung gaano pa katagal bago sila makarating sa Egghead, kaya't nagpasya siyang magmeryenda muna. Samantala, si Saturn ay naghihintay pa rin at iniinom ang kanyang inumin. Sa panig ni Stussy, ipinapabatid niya ang tungkol sa pagdating ng mga Marines kay Sentomaru, na ikinagulat nito dahil kasama si Kizaru. Napagtanto niyang determinado ang world government na patayin si Vegapunk, dahil alam nilang nagsasaliksik si Vegapunk tungkol sa mga bawal na lihim ng O'Hara at Egghead, na maaaring lumikha ng mga Seraphim laban sa world government. Pagkarinig nito, ang lahat ay nabigla dahil totoo ang balitang gustong wasakin ng Marines ang Egghead, tulad ng ginawa nila sa O'Hara. Kaya't sinabi ni Sentomaru sa lahat na mabilis na lisanin ang Egghead, na naging dahilan ng kanilang takot at pagtakbo. Sa mga sandaling ito, hindi alam ni Sentomaru kung paano haharapin ni Vegapunk ang sitwasyon. Samantala, unti-unting lumalabas ang misteryosong figura, na ikinagulat ni Vegapunk. Sa panig ni Franky, ang kanyang grupo ay nananatiling bato dahil kay S-Snake,
kaya't hindi nila alam kung paano ito malulutas. Ngunit si Frankie ay bahagyang nakakagalaw pa rin, biglang nakita ni S-Snake si Pythagoras, na ikinabahala nito. Lumapit si S-Snake kay Pythagoras at agad siyang pinagpira-piraso, na ikinagalit ni Frankie, ngunit hindi siya makakilos upang iligtas si Pythagoras. Sa panig ni na Chopper at Robin, napagtanto nilang nagkakalat ng kaguluhan ang mga Seraphim dahil nakarinig sila ng pagsabog malapit. Hindi alam ni Robin kung may iba pang tao na maaaring mag-utos sa mga Seraphim. Samantalang nag-aalala si Chopper kay Nami, sinabi ni Robin na si Sanji ang tumulong sa kanya, kaya't hindi na siya dapat masyadong mag-alala at kailangan nilang mabilis na hanapin si Vegapunk. Biglang naalala ni Atlas na may isang lihim na silid na nakakandado, kaya't nagpa siya silang puntahan ito upang tingnan. Sa panig ni Sanji, nakikipaglaban siya kay S-Shark upang iligtas si Nami, dahil hindi niya papayagan na may manakit kay Nami. Samantalang nag-aalala si Nami kay Edison, kaya't agad na ginamit ni Brook ang kanyang Devil Fruit Power upang hanapin si Vegapunk. Biglang lumubog si S-Shark sa lupa at nawala. Sinusubukang bigla ang atakihin si Nami, ngunit nagawang saluhin ni Sanji ang suntok gamit ang kanyang mukha. Sa panig ni Zoro, patuloy pa rin siyang nakikipaglaban kay S-Hawk, ngunit napakalakas ni S-Hawk at patuloy na sinasagot ang mga atake ni Zoro. Samantala, ginamit ni Luffy ang kanyang sunog na suntok upang atakehin si S-Bear, na nagpagalaw sa research room, ngunit napagtanto nilang hindi pa nila natatalo ang dalawang Seraphim dahil kailangan nilang patayin ang apoy sa likod ng mga ito. Biglang napansin ni Luffy na nawala si S-Hawk, sinabi ni Lucci na nagpalit ng target si S-Hawk, at inisip ni Lucci na ang namumuno sa mga Seraphim ay inuuna ang mga mas mahihinang kalaban, katulad ng pag-iisip ng mga taong malamig ang dugo. Dahil dito, nagpa siya si Zoro na habulin si S-Hawk. Agad na hiniling ni Luffy kay Kako na suportahan siya, na ikinagalit ni Kako. Biglang muling umatake si S-Bear, kaya tinadyakan siya ni Luffy palayo, dahil kalaban niya ito. Agad na sinabi ni Lucci kay Luffy na hindi siya dapat lumaban ng walang plano, ngunit patuloy na inatake ni Luffy si S-Bear ng walang patid. Hindi inaasahan, muling tumayo si S-Bear, na ikinagulat ni Luffy. Sa panig ni Bonnie, labis siyang nasasaktan dahil nakita niya ang nakaraan ni Kuma. Samantala, nagulat si Vegapunk dahil nakita niya kung sino ang dumakip sa kanya. Ang oras ay bumalik 3 buwan ang nakaraan, sa Mary Geoise. Sa mga sandaling iyon, may isang taong nagpabatid sa world government na nagsasaliksik si Vegapunk tungkol sa Void Century, kaya't ipinadala ng world government ang mga Cypher Pole agents dito, ngunit wala silang nakitang ebidensya mula kay Vegapunk. Pag-alis ng mga Cypher Pole agents, inatake sila ng mga halimaw sa dagat, na naging dahilan ng paglubog ng kanilang barko at pagkawala ng mga Cypher Pole agents. Dahil dito, agad na nagpulong ang mga elders, inisip nila na iniimbestigahan ni Vegapunk ang Void Century, na nagpapakita ng kanyang intensyong ipagkanulo ang world government. Agad na nagpasya ang mga elders na patayin si Vegapunk at ipinadala ang CP0 sa Egghead. Pati na rin si Saint Saturn, isa sa mga elders, ay nagtungo sa Egghead, at iniatas niya kay Admiral Kizaru ang kanyang pagbabantay. Kaya't naghanda ang mga Marines para sa isang malaking labanan. Hindi inaasahan, ang grupo ng mga pirata ni Luffy, ang Straw Hat Pirates, ay dumating din sa Egghead. Ito ay labis na ikinagalit ni Akainu dahil patuloy na nagdudulot ng problema si Luffy sa mga Marines. Pagkatapos, nakipaglaban si Luffy sa CP0 upang iligtas ang Egghead. Naging kakampi pa ng Straw Hat Pirates ang CP0, na ikinagulat ng buong mundo. Sa mga sandaling ito, ang misteryosong figura ay nakatutok pa rin ng baril kay Vegapunk, na ikinagulat nito. Binuksan niya ang hawla ni Vegapunk, lumabas na ang traidor ay si York. Biglang sinabi ni York, "Ako ang magiging Celestial Dragon," na ikinagulat ni Vegapunk. Hindi niya maintindihan kung bakit gusto ni York na sumali sa grupong iyon na kinamumuhian. Gayunpaman, tinuwanan siya ni York at sinabi, "Lahat tayo ay Vegapunk, ngunit isang Vegapunk lang ang kailangan." Lumabas na ilang oras ang nakalipas, lihim na tinipon ni York ang mga Seraphim at sinabi sa kanila na gustong wasakin ng world government ang parehong Vegapunk at siya. Dahil dito, nagalit siya at nais niyang tulungan siya ng mga Seraphim.
at ikinandado niya ang defense system ng laboratorio. Inutusan ni York ang mga Seraphim na patayin ang lahat ng naroon, ngunit upang hindi nila mapagtanto na siya ang traidor, inutusan ni York si S-Snake na gawing bato siya muna. Pinlano ni York ang lahat para sa mga Seraphim, samantala, inutusan ni Sentomaro ang mga pacifista na tulungan si Vegapunk. Lahat ng residente ay takot na takot sa paglisan ng isla. Sa panig ni Kid, labis siyang nasasabik dahil sa pagkakataong ito, nagpasya siyang labanan si Shanks. Iniisip nila na maaari nilang talunin ng isa pang emperor, na ikinatuwa nila. Biglang lumitaw ang mga tauhan ni Shanks at sinabi nila na walang pagkakataon si Kid na talunin ang kanilang kapitan, na ikinagalit ni Kid. Lumabas na sila ay mga piratang kaalyado ni Shanks at pinipigilan nilang makarating si Kid sa pampang. Napagtanto ni Killer na sila ay mga kilalang pirata sa buong mundo, kaya't inabisuhan niya si Kid na huwag silang maliitin. Sa mga sandaling ito, naghanda na si Shanks para harapin si Kid. Nakita niya ang lahat na humaharang kay Kid, kaya't inutusan niyang umatras sila, dahil ayaw ni Shanks na may masaktan. Ngunit sinabi ng mga tauhan na hindi nila hahayaang may makalapit sa kanilang kapitan. Biglang tumakbo rin ang iba upang makipaglaban kasama ni Shanks, na ikinatuwa ni Dory at Broggy. Ngayon, lahat ay gustong sumama kay Shanks, ngunit tumanggi si Shanks dahil pupunta siya sa ibang lugar. Kaya't nagsimulang sumakay si Shanks sa barko, ngunit inutusan niyang alagaan ang isa't isa. Sa mga sandaling ito, sinabi ni Lucky na tutulungan niya si Shanks na talunin si Kid, ngunit binalaan siya ni Shanks na may patong na 3 bilyong berry sa ulo ni Kid, kaya't hindi niya dapat maliitin si Kid. Biglang nagtanong si Shanks tungkol sa pinakabagong balita kay Blackbeard dahil umalis na ito sa kanyang base. Inisip ni Shanks na lilito si Blackbeard sa labanan sa Wano. Sa panig ni Kid, ginamit niya ang kanyang Devil Fruit power at hinatak ang lahat ng metal papunta sa kanya. Lumikha siya ng isang napakalaking canyon, na ikinagulat ng mga kaalyado ni Shanks dahil pati ang kanilang barko ay hinatak ni Kid. Kaya't naghanda si Kid na barilin sila, na naging dahilan ng pagkabahala ni Shanks. Inihanda ni Kid ang kanyang napakalakas na laser beam, at agad niyang winasak ang mga barko ng kaalyado ni Shanks upang pilitin si Shanks na magpakita at harapin siya. Agad na napagtanto ni Shanks na nasa panganib ang lahat, kaya't nagmadali siyang pumunta sa kinaroroonan ni Kid. Samantala, habang naghahanda si Kid na magpaputok ng isa pang napakalakas na atake, bigla niyang naramdaman ang Conqueror's Haki ni Shanks. Agad na lumitaw si Shanks at inatake si Kid, na naging sanhi ng pagkasira ng higanteng kanya ni Kid at pagtalsik ni Kid palayo. Matindi ang pagkasugat ni Kid sa isang atake lamang ni Shanks. Nakikita si Shanks, naalala ni Kid noong punong-puno siya ng kumpiyansa habang kausap si Killer, na makukuha niya ang huling poneglyph at tiyak na magiging hari ng mga pirata. Dahil naniniwala si Kid na sina Kaido, Big Mom, at Shanks ay mga lipas na sa panahon. Kaya't determinado siyang talunin sila, ngunit hindi inaasahan, sa kanyang harapan kay Shanks, naglaho ang ambisyon ni Kid dahil siya ay natalo sa isang hampas lamang. Maging si Killer ay natalo rin, nakita ng mga tauhan ni Kid si Shanks at agad silang nakiusap para sa buhay ni Kid. Inabot nila ang kopya ng poneglyph kay Shanks sa pag-asang patatawarin sila, nakita nila ang lakas ng Red Hair Pirates, na nagdulot ng takot sa lahat, bigla na lamang umalis si Shanks. Ngunit nakita nilang naghahanda sina Dory at Broggy upang atakihin sila, kaya't pinakawalan ng dalawa ang isang napakalakas na pinagsamang atake, na nagwasak sa barko ni Kid. Dahil dito, nahulog si Kid sa dagat at natalo ang kanyang grupo ng mga pirata sa kamay ng Emperor na si Shanks.